Everyone, Ay tulog sa tanan. we are here in the presence of God Almighty, Jesus Christ. Ug diya kita karon taliwala gayon sa presensya sa ato labi kamanan nga Dios at ni Ginoong Kristo. God wants to speak to all of us. Ug buot gayon sa Dios nga makigsulti karon sa mga nagpisa ka nato. I am the one appointed preaching the message today. Ug usa si pastor sa gitugyanan gayon sa Ginoo aron gayon pagsayo sa mayong balita. Read the Bible, Luke chapter 10, 17 to 19. Ato mabiyan ato Biblia diya sa Lucas kapitulo 10, versikulo 17 hangtod sa 19. Lucas kapitulo 10, 17 hangtod 19. Nung tagbasa, unya, ibalik ang 72 nga malipayon kaayo umingon. Ginoo, bisan ang mga yawa ipatuo ka namong sa akong pagigilid kanila, pinagi sa iyong ngalan. Si Jesus mitubag kanila. Nakita ko sa Satanas na naulog ninyo sa gilat-gikan sa langit. Pamati ka mo. Iagdagan ko kamong gawon aron makahimo kamong pagirata sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kanila. Amen. Today, we are sharing the gospel about the grace of Jesus Christ. Cast out devils in Jesus' name. Ug karon giatagan ta karon sa mayong balita ni Ginoong Kristo mahitungod sa paghingilin sa mga daotang espiritu sa ngalan ni Ginoong Kristo. So all people want to be a very good people, not Christians. Ug ang tanan kayong mga tao lalo kamot kayo na mahimong maayong mga kaswado. But why many people cannot become a good people, good Christians? Kapan nga naman nga dunay mga tao nga dili sila kahimo og buhat ug maayo. Because of this one, Romans chapter 7 verse 20. Kay anadiya sa Roma kapitulo 7 bersikulo 20. Now, if I do Kung gibuhat ko ang dili ko buhat-buhaton, nagpasabot kini nga dili ako mao nabuhat niini, kun dili ang sala nga anihan kanako. Amen. Amen. Because of this one, we must cast out devil spirit in us in the name of Jesus Christ. Ug tungod kayo niini kayong mga rasuna, kinahanglan gyud na maghinginlan kining dautan o kining sala nga anihan kanako. We are the all very good people created by God Almighty. Kitang tanan ikaw ug ako mga mahinindot ug mga maayon nga tao sumalang sa pagbuhat sa Dios diri kanato. Holy Spirit working in us. Ug ang malayong espiritu nagimok diri kanato. The Bible says Apostle Paul could realize also devil spirit working in him. Ug si Apostoles Pablo gani nakaanggo siya nga ang daotang espiritu nagliog po diya sa iyang kinabuhi. That's why we must be full of the Holy Spirit to overcome the all kind of devil spirit in us. Mong kinahanglan ta mapuno sa balang espiritu aron kayo atong gayong malampusan kining daotang espiritu diri kanato. After Jesus was baptized in the Jordan River and filled with the Holy Spirit and fasting prayer 40 days and nights in the wilderness, the devil first tempted Jesus Christ. Ug bisan pa nga si Ginoong Kristo sa diyang bautismuhan siya dito sa suba sa undan, siya nagpuno sa balang espiritu ug nagpuhasa siya sulod sa 40 kaadlaw 40 kagabi dito sa kamingawat ug niabot ang pagtintal sa daotan. While preaching in Galilee, Jesus publicly cast out the devils in the synagogue many times. Ug dito sa Galilea sa si Ginoong Kristo nagsangyaw sa sulod sa sinagoga siya gayon nagpakita gayon sa pagigilid sa mga yawa kaliwala sa mga katawan. And Jesus Christ instructed to his disciples to cast out the demons when they preach the gospel of heaven. Ug si Ginoong Kristo sa
nagtudlog sa iyong mga tinun-an sa pagigilid sa mga dawtan, sa diya nga magsamyong sila sa mayong balita sa gingarihan sa langit. Also at the Last Supper, before his resurrection and ascension to the kingdom of heaven, Jesus commanded the believers to cast out demon spirits. Ug sa takna sa ulaing ani hapon, sa wala pagdikayab si Ginoong Jesucristo dito sa langit, si Ginoong Jesucristo nagmando kanila sa tanan ng bituo nga maghingilin sila og mga yawa. Why Jesus guided teaching the cast out demon spirits? Nga naman nagtudlog si Ginoong Jesucristo kanato, may tuod niinig paghingilin sa mga dagtang espiritu. Firstly, we have to learn demon spirits attacking the believers also. Una kala na ito yung ibalwan nga ang dagtang espiritu muatake pod sa mga magtutuo. In the Bible, the story of the book of Job. Job was a very righteous man and beautiful people. O diya gayon sa may balita sa Ginoo ato po maikatunan kining storya maitungod gayon diho. But Almighty God allowed to Satan test the Job's O patience. gitugutan gayon sa Dios nga sulayan kining pagtuo diho. We can see that in the Bible, Job's trial and devil's accusation to prophet Job. O ato gayon maisayan karon ang pag-antos ni Job o kining mga sumbong sa dawtan. Bible says Job chapter 1, 9 to 11. Diya sa Job, kapitulo 1, versikulo 9 hangtod sa 11. Job, kapitulo 1, 9 hangtod 11. Dunga tagbasa. Mitubag si Satanas. Musipa ka si Job kanimo kung wala pa siya ihapas. Gipanalipdan mo siya og ang iyang banal, ug ang tanan nga iya. Gipanalaginan mo ang tanan iyang gibuhat, ug gihatagan mo siya dagan kayong kantangan diya sa iyang kayutan. Apan, kuha ka niya ang tanan iyang kantangan ug tan-awon tagdili ka ba niya balikason. Satan visited to God Almighty and he wanted to test the pace of Job prophets. O usa ka adlaw sa Satanas ibisita gayud sa Dios o sumbong gayud nga ganahan siyang sulayan kining pagtuo niho. Even the righteous man Job was struck by terrible calamity. He did not deny the God Almighty. O bisan to nga si Job usa ka matarong kayo nga tawo naka sinating kayo o makalilisa ng mga kalamidad gikan niyo siya. Job was a very rich people. O si Job adunay daghan kayong bahati. But he lost everything step by step. O nawala kaniya sa kalit ang tanan nga anaa kaniya. According to the Bible, Job lost his wealth, 7,000 sheep, 3,000 camel, 500 yoke of cattle, and 5 donkeys all lost it. O sumalo pa gyud sa isla sa Biblia, nawala kaniya ang iyang mga bahati laki pa 70,000 ka mga karnero, 10,000 ka mga kamelyo, 500 ka mga baka, o 500 ka mga asno. Also, Job lost his children, 7 sons and 3 daughters, lost within 1 day. O nawala kaniya sa kalit ang iyang mga anak, ang iyang 7 ka mga anak na lalaki ug ang 3 ka anak niya nga babae. Also, Job had a very terrible physical illness. Job chapter 2 verse 7 mentions. O diya sa Job kapitulo 2, versikulo 7, nakasulay si Job ug makalilisa ang mga balatian sa lawas. Dunga tagbasa, Job 2:7. Busa, ibiyas sa Satanas gikan sa presensya sa Ginoo ug gipaantos niya sa Job sa makalilisa nga mga ubag gikan sa lapalapa adto sa halimpulo. And then Job became a very terrible situation.
o nakagipaantos gyud pag-ayo siyo. But Job did not commit the sin in the presence of God Almighty. Apan wala kayo nakaangkot og sala siyo atubangan sa labing gamanan nga Dios. Through the book of Job, we see the many ways of people can harm people for your eyes. O pinaagi gyud sa libro sa Job, ato gayong makita nga dunay daghan kayong mga paagi ang dautan nga makagubag sa mga katawhan. Even though Job was very honest and faithful and depart from the all kind of evil desire, but God tested him. Bisan doon nga siya usa ka matarong matinudhanan kayo nga tao, apan ang dautan nagkamot gyud pagtindal kaniya. Job chapter 2 verse 3 says, Diya sa Job kapitulo 2 versikulo 3 atong basahon, ug kang ginumingon kang Satanas, nakamatikod ka ba sa akong sulugon nga siyo? Sa tibuok kalibutan walay sama kaniya kamataro ug wala kayo ikasaway kaniya. Nagsimba siya kanako ug naglikay sa dautan. Gihangyo mo ako katugutan ka sa pagpahantos kaniya sa walay lamay kapasikaran, apan nagmasinugan ang gihapon siya. even though Job lost every possession and every children, he never complained to God Almighty. Bisan na wala kaniya ang iyang bahandi o mga kabigayunan, apan wala gaya siya nagreklamo at ubangan sa Dios. He was keeping his mind and face and rest. Iya gayon giambingan ang iyang una-una o ang iyang pagtuo pag-ayo. This is the important attitude that a Christian realize. O kini usa ka maayong paniglingan o ehemplo nato mga Kristiano. So, second one, we must understand the true nature of the devil and devil spirits. O kang ikaduha, kinahanglan natong maisakdan kining tinuod nga kinaliya sa dautan o sa mga demonyo. Satan prevented us from the believing in God. Bible says Ephesians chapter 2, 1 to 3. Diya sa Efeso kapitulo 2, versikulo 1 hangtod 3, si Satanas nagpugong gayon sa mga magtutuo nga mutuo diha sa Dios. Efeso 2, versikulo 1 hangtod sa 3. Duman kag basa, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagka makasasala. Gisunod ninyo ang inyong dautang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamanan diya sa kawanangan. Ang Espiritu nga mo'y nagmahundog sa mga tao na misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sa kanila, nagkinabuhi sumala sa tawanan kay Tigod ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug una-una. Busa, tungod sa atong tawanan kinaya, gikaligot-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawan. Why so many people fall into the temptation and the discouragements? O nga naman nga, adunay mga tao nga nalaglag sa mga tentasyon o napuno kayo ng ilang kinabuhi sa pagkadismaya. Because the people follow the evil spirit and the pattern of this world, that's why they cannot overcome the scheme of the Satans. Tuod kay, anang sila una ang pagsunod sa mga kalibutan nga kailibod o mga butang diri sa kalibutan. That's why we must believe Jesus Christ and accept Him, and we must remind Jesus' teaching very well, and then we can cast out all demon spirits in us. Kinahanglan gyud kita mudawat kay Ginoo sa Kristo, mutuo ug mudawat diri sa atong kinabuhi aron nato kayo madaugod nga musagubang sa tanan kayong pagpintal sa dautan. Evil spirit working very powerfully in us, make us lazy, make us dishonest, following the evil desire, very no good person. Evil spirit leading us in us. O kini daw tang espiritu say gayud kini mo pintal ka nato pinagi gayud sa pagpadayon sa pagtinapulan, padayon gayud sa pagsunod sa mga paagi ng ining kalibutan. That's why we must cast out all kind of working of the evil spirit from in us first. Muna kinahanglan una kita
pagbawaon ang tanan nga mga paglihok sa mga daotang espiritu diri kanato. Evil spirit tempted us to follow the worldly friends and turn away from God Almighty. Ang daotang espiritu kanunay gayud nagtintal kanato aron kita mosunod niining kalibutan nga mga uso sa kalibutan ug motalikod ta sa Dios. That's why Almighty God wants to help you and I to overcome, make a victory in our lives. Mao gayud buot sa Dios nga motabang sa matag usa kanato aron gayud kita magmadahog. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says, Diya sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 4. Ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 4 dungan kag basa. Dili sila motuon niini tungod kay gibutahan man sa Dios, ini kalibutan ang ilang mga una-una. Busa, dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita ito sa imayan ni Kristo, nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. when the evil spirit working in us, we become a blind people, cannot see it. Ug sa diha gayud nga ang daotang espiritu musugod ug liyong diri sa atong kinabuhi, mahimo gayud nga mabutangan ta sa tanan natong gipangbuhat. Evil spirit make our brain, heart very make confused. Ug kini gayong daotang espiritu maghimo siya diri sa atong una ug sa atong kasing-kasing nga puno kayo sa kalibog. That's why we cannot distinguish which is good or bad words. Mao dili kita gayud ka kausisa asay maayo ug asay kahutan. We'll read the Bible another one. 1 John chapter 2:16. Ug diya sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 16 dungan tagbasa. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 16. Dungan tagbasa. Iyang tanang butang ang iya sa kalibutan, ang unod ng kahidlaw, ang tanang ikaidgan sa mga mata, ug ang tanang ipasigabo sa tao, dili kinang iya sa amahan, kundi iya sa kalibutan. All these were not from the God Almighty. That's why we must keep protection our thinking, mind, whole heart by the word of God. O kining mga butang nga dili gayud iya sa uman muna ang kinahanglan natong proteksyonan natong unang-una ug tanan gayud natong bisan ang atong kasing-kasing. Evil spirit deceive us. They want to make us enslaved to fleshly desire, pattern of this world. Ug ang daotang espiritu ganahan gayud mulipon kanato nga kita kanunay mosunod ni lawas ng natong timuha. Colossians chapter 5, 19 to 21. Itong basahan diya sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 hangtod sa 21. Galacia 5 19 hangtod 21. Dungan tagbasa. Sayop kayo pagila sa buwas sa tawanan kinahanglan. Magkita kini sa salawayon nga pagkikilawas, ugaw gilas sa mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos ug sa pagpamarag. Makita usab kini sa pagtinigtanan, pagbingkil-bingkil, sa kasinang, sa kapungod, sa kako, sa pagkabahin-bahin, pagkakasinahon, pagkakalawbo, pagkamapatuyangon sa lawasang kalibog, ug bantang mga butang kasama nini. Busa, pasidanan ko kamo karon, sa akong giimong kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga, walay gamit sa gingharian sa Dios. Almighty God teaching us through the Bible what kind of methods is the evil spirit working and the evil desire according to the Bible. If we have one of these one, we cannot enter the kingdom of heaven very well. Ug si Ginoong Jesucristo nagtulo sa matag usa kanato, usaon pagdila sa tawanang kinaiya, ug kung adunay kitay kinaiya sama sa atong gibasa karon, kinahanglan gyud nato kini nga tantang sa atong kinabuhi. So now is the time for the salvation of your souls. Check your condition. One of these inside you or not. Check it. O karon gyud ang takna aron sa pag-usisa sa atong sulod nga bahin ug sa kondisyon sa ato gayong kinabuhi karon ug kung naata niining mga butang kinahanglan nato sa atong kasing-kasing. Because God so loves you and I, He
want to help us to receive the eternal life and the kingdom of heaven very well. Kaya ang Diyos ay gumagay bagayo sa matunusak na ito. Kung buod kayo ang atong Ginoo, ang makasulod na dito sa kigarihan sa langit. That's why we must study Bible and then we must checking ourselves and cast out all kind of evil desire like this one from our hearts. Mong kinahanglan na itong sisaw ng atong kasagasi o himulan itong salamin ang naadiri sa Biblia o sa kining mga butanga kinahanglan na itong tagtahong sa itong kinabuhi. This morning we are studying Bible. The evil spirit want to destroy attack our thoughts, our brains first. O kini kayo ganinang butang dito na ngayon nila Pastor sa mayong balita may tungod gayon nga ang daotang espiritu ganahan gayon wataki sa pinagi sa atong una-una. That's why Ephesians chapter 6, Apostle Paul teaching us, take a helmet of your salvation, helmet to protection our brain, thought by the word of God. O muna nga dito sa diri sa Efeso kinahanglan sa Apostoles Pablo kinahanglan nato isulod kining helmet nga mo'y protection sa atong una-una. Motorcycle driver, no helmet, stick out, famous. Kung ang mag-drive ng motor wala gayon helmet kung makitan gayon hatagan sila o Last time somebody no helmet cannot take advantage. Nakakita si Pastor atong niyagi nga walay helmet ang ga-drive ng motor gayon hatagan siya o ticket. Because without helmet driving, suddenly accident, they fall down and very big trouble in their bodies. Kaya kung mag-drive sila ng motor niya, wala yung helmet niya, doon ay kayo na madisgrasya, naku kayo problema ilang magian. That's why as a Christians, we must take a helmet of salvation with the truth. Isip mga Kristuan, ang kinahanglan nato nga gamitan kining helmet sa kaluwasan o sa kamatuoran. The word of God is our very spiritual helmet. O kini kayo kinipulong sa Dios mao gayon kalong o kining helmet sa atong kinabuhi. Protection our head, our thought, our mind very well. O kini manalipod sa atong ulo sa atong panguna pag-ayo. So, evil spirit cause us to do the concrete things our heart desires. Kung kini daw ang espiritu, nagtulog ka nato sa pagbuhat ni ining mga hugaw ng mga buta nga gihimo sa atong kasing-kasing. For example, if your eye wanted to see the clean picture, no good picture and movies, you are possession in the evil spiritual ladies. O sama gayon ini nga kung atong mata ganan gayon mulanta ni ining mga hugaw o mga laway ang mga talan-awon nagsugod na diya pagkontrol ng daotang espiritu sa atong kinabuhi. You must cast out the evil spirit from the brain, from the heart of very immediately. O kinahanglan din natong papawag diya dayon ang daotang espiritu sa atong una-una bisan diri sa atong kasing-kasing. Also, the evil spirit accuse us harshly, steal and kill and destroy our lives. O kanunay gayon ang daotang espiritu kanunay nagpasangil kanato nanangin kanato sa atong mga sala sa pagpangawat, sa pagpatay ug sa pagguba matong tanan. Jesus Christ teaching John chapter 10 verse 10. Diya sa 1 kapitulo 10 versikulo 10 atong basahon. 1 kapitulo 10 versikulo 10. Dungan tagbasa, apan ang kawatan ug ani aron pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Miani ako aron makabaton kamo kinabuhi madagayahon. Amen. Evil spirit is like people steal your money, your talent, your time, everything is. Ug ang daotang espiritu sa magayon dinhi nga mukawat sa atong mga kwarta, atong mga butang or bisan kini
the things. Kinahanglan ang tumawag tawag kining mga dautan ng mga kinuha diri sa atong una-una bisan sa ato kasing-kasing sa dayon. Devil spirit send the demons to torment us also. O ang dautang espiritu nagpadala og daghang mga demonyo aron gyud musakit kanato. Demons of the fortune telling, Bible says, Acts chapter 16 to 18 says. O diya sa Buhat Kapitulo 16, itong kabayang Biblia sa Buhat Kapitulo 16, versikulo 16 hangtod sa 21. Tumatag basa. 16 hangtod sa 18. Tumatag basa Rodrigo. Sa kaadlaw niya na, samtang nagpaingon kami sa dapit na apuanan, isugat kami gusa ka ulipong babae nga gitugdahan sa yawa o gawong sa pagtagna sa umaabot. Tungod sa iyang pagpanagda sa kabalaran sa mga tao, nakasapit pagkayo niyang mga galon. Isunod siya kang Pablo o kanamo nga nagsinggit. Kining mga tawa ng mga sulugon sa labing kalangtod nga Diyos. Nagsangyaw sila kanino sa mensahe sa kaluwasan. Iyang gibuhat sunod sa dagang mga alwan. Hangtod nga gisamukan si Pablo humihingi kaniyang giingnan ang Espiritu. Sa ngalan ni Jesucristo, gulang kaniya, ug migulang dayon ang Espiritu. When the Apostle Paul preaching the message around Asia, some women's fortune teller confused the Apostle Paul. O sa diya gayud kasi sila ang Apostoles Pablo niyato sa kadapit sa kadapit nga laban na usa ka ulipong nga babae nga gusunod-sunod ila o usa siya ka manalagna. And the Apostle Paul commanded the devil spirit in her by the name of Jesus Christ, healing all kind of diseases. O si Apostoles Pablo iya gyud giingilan kining daotang espiritu nga nasulod sa babae. So he must cast out all kind of evil spirit likewise in the name of Jesus Christ. O sama gyud niya na kinahanglan magingilin sa daotang espiritu sama ka Apostoles Pablo. Also devil spirit make liars. O ang daotang espiritu sa magtulod sa mga tao magsulti og baka. John chapter 8 verse 44. Diya sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44. Juan 8, versikulo 44. Tumatag basa, mga anak kamo sa inyong amahan, kamo pagyawa. Ug buot kamo mosunod sa mga tingwa sa inyong amahan. Mamunong siya sukat pa sa sinugdan. Ulagay siya mudapig sa kamaturan, kay wala man kaniyang kamaturan. Kung mamakak siya, natural lamang kanak kaniya, kay bakakot man siya o amahan sa tanang baka. Why so many people follow like this one? Because of they have lacking knowledge of God, no understanding, no belief the Bible, prophet, prophesied, and Jesus' message very well. Kung nga naman sila nakabuhat ni tungkol kay wala kanila ang kamatuoran o wala sila nito gayud sa tanan nga propesiya ingon man sa mayong balita sa Dios. Also, devil spirit driving people make many people. O ang daotang espiritu nagtulod sa mga tao nga mayong masinok-anon kanunay. Mark chapter 5 verse 1 to 9 says. Diyan sa Marcos Kapitulo 5, 1 hangtod 9. Marcos 5, 1 hangtod 9. Tumatag basa, niabot sila sa tabok sa lalaw sa Galilea, dito sa Yuta sa Gerasa. Sa pagkawas ni Jesus sa kayon, isugat siya ako sa kataw magigan sa mga lubganan. Kiniktawanan niya waran ng mapuyo sa mga lubganan. Wala tayong makagapos kaniya, bisan pa kanina siya. Dagan ang ikayong nagigapos sa niya, hindi mo kamo. Paniya lamang ipamukto ang mga kanina, giguba ang mga pusas. Kusyan kayo siya, wala gayon makapagod kaniya. Adlaw gabi, magsuri-suri siya sa mga lubganan o kabukturan na magsigit-sigit o magsa
sumasamay sa iyang lawas pinaagi sa mga bato. Layo pa siya sa diyang nakita siya sa tao, kung nagisudlan og daotang espiritu. Mindagan siya padulong kang Jesus, ug minuod sa iyang tubangan. Huwag niyang isingit siya, Jesus, anak sa labing alangdon nga Diyos, usa may tuyo mo kanako. Sa ngalan sa Diyos, agang niyo ako kanimo, ayong itawan akong sakita. Nagsulti siya, dini kay giingnan man siya ni Jesus, Espiritu sa daotan, gulang iining tawana, busa namagdana si Jesus kaniya, unsa may imong ngalan, siya kituba, panon, tungod kay dagat kami. We must understand very well the identity of the evil spirit in the peoples. O kinahanglan nato ang sabtan kini pagkatao o kinaiyahan nining daotang espiritu sulod sa mga tao. More than 2,000 evil spirits stay in the one people and drive out and go into the pigs and then all 2,000 pigs driving into the sea and dies. O sulod kayo sa kinabuhi ato tawana mulapaw kayo og 2,000 ka mga daotang espiritu ang isulod sa iyang kinabuhi ug niadto kayo na miabot sa Jesus ug giinlan ang daotang espiritu ug isulod kini sa mga baboy. We must cast out evil spirit, wrong mind, wrong desire from the heart, not only one time, but continually to become a very purified heart, 100% perfect Christians. Ug kinahanglan gyud nato nga hilan kini daotang espiritu diri sa atong kinabuhi aron mahimo gyud ang ilog putli katubangan sa Dios. God wants to make all of you and I 100 perfect Christians. Ug ang Dios ganan gayud nga mohimpit sa matag sa kanato 100% nga himpit nga mga Kristiyano. Which means holy Christian. Holy Christian, there is no evil desires. Buot pasabot niini mga balahan ng mga Kristiyano ug sulod sa mga balahan ng mga Kristiyano wala gyud daotan nga tibuok sa ilang una. Holy Christian have a very purified heart and mind and thoughts. Ug ang mga balahan ng mga Kristiyano aduna gayud hidlang ug putli kayong panguna-una. Also, the devil of the making people sick or disabled. Ug ang daotang espiritu mo naghimo sa mga tao nga aduna gayud balatian sa ilang kalawasan. Every people want to do good, but they cannot do very well because of the possession by the evil spirits. Adunay mga tao nga dagan gayud nga buot kayo mo buhat ug mataro nga pandili sila kabuhat ini tungod kayo sa pagkontrola sa daotang espiritu. Bible says in Luke chapter 13, 11 to 13. Yan sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 11 hangtod sa 13. Tuwatang basa, Lucas 13, 11 hangtod sa 13. Dito may babae nga giyawan tungod niini, nasakit siya sulod sa disco sa katuig. Nagtiko siya o dili na makatuyan. Sa pagkakita ni Jesus, kaniya naingon siya sa babae, naayon na ikaw sa imong sakit. Iyang di ka pa babae, tiyan nakatuyan ang babae, ug gidayon niya ang Diyos. Evil spirits make people sickness and trouble in their hearts, in their bodies. Ug ang daotang espiritu nga nagibog gayud sa mga tao na adunay balatian sa ilang kalawasan or maghimo sa mga tao nga baldado. When I was evangelism long time ago in Korea, somebody possessions by the first denomination churches. O sa diya nga si Pastor kaniya tanama siya dito sa Korea, nagsangil siya sa mayong balitan. Dunay sa katao nga nahulog kayo sa mga daotan nga pagtulunan. During the street evangelism, I was met her and teaching the Bible and pray for her. Ug sa nagsangil sila sa mayong balita diya sa kadalanan, naibalang kini ni Pastor ug naghampog si Pastor kaniya. At the time, she was very confused in her heart. Ug niadto ni kayo na ang iyang una puno kayo sa kalibog. That's why she want to come out from that churches. Umunang ganahan siya mamugawas niadtong simbahan. So I was praying for and please follow me.
I'll introduce you a very good churches. O giingnan siya ni pastor nga dool na ko o sunta ko o ipailang-ilang ko kanimo kining bagong simbahan. I need her she was worried about. She was selling some corn. She was some corn food. Na kining usa ka babae nagbaligyan ni siya og bilis. She was worried about. I was selling this one. O na malakas siyang pagkayo kay kinahanglan pa niya ibaligya o doon baligyan tong mais niya. And then I was comforting her. Okay, don't worry about it. I can buy the choice. So put it follows. O giingnan siya ni pastor ngayon ka malakat o doon ako palit na niyong baligya o sunod na nato. I lead to her some of the church where we evangelism and stay overnight in their churches. O gigiyan siya ni pastor dito sa kasimbahan tingin dito sila nagpundo ko na ako. I introduced the church senior pastor to her, and then senior pastor was very preaching, and she wanted to join us in evangelism to against. O si pastor iya gayong gipahila-hila na mga gayong babae sa usa ka pangulo sa simbahan o pangulo na lipay kayo o ganahan ang mga babae nga mukoy-kuy nila pastor sa pagsangya sa may balita. She was attended 18 years for their post denomination church, and then that day she was free and rescued from the post denomination and transferred to very good churches. O sulod gyud sa 18 katuig na ilalom siya ni atong sa pagtulugan nga simbahan o niadto gayong adlaw nakabaton siya og kagawas sa iyang kinabuhi o ibalhin siya niini mo bago masimbahan. When we depart from that church for another place, we went there, and the pastor and elders of the church present so many gifts for our evangelists. O gumandi di atong gitabuha usa ka pangulo o ang pangulo sa simbahan o ang mga tinagyanan dito na andam kayo gumayo ka regalo sa mga At that pastor. time, that church is very big, but nobody evangelism church members is. Niadto gikayo na dako kayo ang ilang simbahan apan walay nag-ebanghelyo. Through our visit to that church and overnight stay in that church, pastor, senior pastor, changing his mind. Oh, Pastor Lee, thank you so much for visiting us. We're starting evangelism our churches. O pinaagi kayo niadto gigayo na nakaanggo ang pangulo sa simbahan nga kinahanglan din sila mag-usab ug magsugod na sa pag-ebanghelyo. And then they told me that come again next years. O gisultihan niya si pastor nga balik diri sunod tuig. Through evangelism, we can save the people, challenge the church, every church very well. O pinaagi kayo sa atong pag-ebanghelyo ato gayon nga masuta ang nagkalaiyan kayong mga simbahan. Last one, our ability to cast out devils. We have a weapon of God Almighty. O ang ikatulo mao gyud nga doon kita abilidad sa pagigilid sa mga daotang espiritu ug doon kita hinadiban. Because the Bible says Jesus took away the devil's weapon on the cross to his death. O si Ginoong Kristo nagtangtang gayon sa tanan gayon nga mga inagiban sa daotang espiritu pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Bible says Colossians chapter 2, 14 to 15. Diya sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod sa 15, Colosas 2, 14 hangtod sa 15, duwang nagbasa, gipapa siyang tanang mga utang laki pa mga kasabutan pa iniini, ug giwagtang niya ang tanang pinaagi sa paglansang niini dito sa cross. Pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, gipuntong ni Kristo ang mga espiritual ng Pangulo ug otoridad, gipasundayan niya ato sa tanan ang ilang kapildihan. Jesus made a victory through his death on the cross. Si Ginoong Kristo naka angkon gayon
gayud o kadaugan pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. So Bible says Jesus, our Lord Jesus Christ, the name is completely in the world. O ang paghimong gayud ni Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan, giingwit niya ang kalibutan sa Dios. So many people worry about their deaths, final days. Daghan kay mga tao nga nabalaka sa ilang kamatayon. Jesus wants to set free us from the worry about the deaths. Kung si Ginoong Jesucristo ganan gayud nga mopaigawas ka nato sa atong kabalaka sa atong kamatayon. Bible says in Hebrews chapter 2, 14 to 15. Yan sa Hebreo 2, 14 hangtod sa 15. Hebreo 2, 14 hangtod sa 15. Tungan pagbasa, tungod kay ang mga anak, mga tao man, nga adunay tulog ug dugo. Si Jesus usab diin usa ka kanila ug niapit sa ilang tawanan at kinanila. Gibo niya kini, alang kay pinagi sa iyang kamatayon malaglag niya ang yawa, amoy gahong bagong sa kamatayon. Sa maong kagigiluwas niya ang tanan ang naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Jesus Christ came to the world to help the whole people realize to drive out demon spirit encouraged through His message. Sige naman sa Kristo ni Ani kayo sa kalibutan talo ni ining maugay ang katuruan nga mahimong gawasan ang tanan ng mga tao. Also Bible says 1 John chapter 3 verse 8. Diya sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 8, unang Juan 3:8 duman tagbasa, ang magpadayon sa pagpakasala niya sa yawa, kaya ang yawa nagpakasalakman sukat pagayon sa sinugdan. Ang inugdan sa pagkani sa anak sa Dios, mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Jesus Christ came to the world of pure this world to destroy the deeper spiritual workings. Ang pag-ani gayon ni Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan, mao gayon nga magguba ang tanan gayon mga buhat sa yawa. So nowadays many people following the tradition of the Christmases. O daghang mga tao ang nagsunod karon sa tradisyon sa adlaw sa Pasko. As a Christians, we must be careful to follow the tradition of the worldly pattern. We don't need that one following. O gising mga Kristohanon, wala kita nagkinahanglan nga mosunod sa mga tradisyon diri sa kalibutan. We must decoration ourselves, our church, all conditioned by the word of God and the strong messages. O kinahanglan kita nga mabisdihan niini gayong maayong balita sa Dios. Why people make a Christmas tree and any kind of decoration materials? Ano man nga mga tao, nagtukod sila og Christmas tree, nagdagan din sila mga dekorasyon. They want to make that one to get the money, too much money, sellings. O nagbuhat sila ni tungod gayon, ganan nilang baligya ang mga dekorasyon para sila makakwarta. If you understanding Bible very well, we must decoration our heart, our condition by the word of God very well. O kung nakasabot kita ni mayong balita sa Dios, kinahanglan nato nga bistiyan ang ato kaugalingon, ang ato kasing-kasing ni mayong balita sa Dios. You will be full of the Holy Spirit and speak in your tongues very well. You can understand the secret of the kingdom of heaven very well. You will be satisfied in your life. O kamo gay mapuno sa mayong balita sa Dios ay sa balay espiritu sa Dios o masabtan ninyo ang mga tinagong mga butang dito sa gingalihan sa langit o mayong matagbaw ninyo. Bible teaching us the God's children have authority to drive out any kind of evil spirits. Ang Biblia nagtulong ka nato nga ang mga anak sa Dios adunay otoridad sa pagigili sa mga darutang espiritu. Not only 2,000 years ago, disciples of Jesus can drive out demons, but also today we can drive out demons in our situations. Ug dili lamang ang mga tinuna ni Ginoong Jesucristo ang gihatagan sa Ginoong otoridad 2,000 ka tuig kami labay, kundi kita usab karon gihatagan ta sa Ginoo niining mao otoridad sa pagingilin sa mga darutan. Because the Bible mentions there's power of Jesus' blood. Revelation chapter 12 verse 11. Kaningon ang Biblia adunay gahom diya sa
last Sunday I was preaching the message. Diya sa gipadayag 12 bersikulo 11 dungan tagbasa. Gipunto sa atong mga kaigsuunan ang yawa pinagi sa dugo sa natay karnero sa kamatuhuran ug gisangyaw nila. Wala nila ihika ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon. Amen. We can make a victory by the name of Jesus Christ and by the blood of Jesus Christ. Makaangkon kita nining maong kalawugan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ug sa dugo ni Ginoong Jesus. Also, with the word of God, we can make a victory and drive out devil spirit in our situations. O pinaagi kayo sa mayong balitan sa Dios, sa pulong sa Dios, makaiusap kita pagingilin sa tanang mga dakang espiritu. This is the message of the truth. O mao kini ang mensahe sa kamatuoran. You will know this truth, you will be set free in your life. O maibalo ka mo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magiging kanilang gawas nun. God will give us the freedom life in this way through hear the message of God. O si Ginoong Jesucristo ganahan kayo buhatan ka nato o kinabuhi nga gawas nun. The word of God mentioned in Ephesians chapter 6 verse 11. Yes, sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 11, doon tagbasa, Efeso Kapitulo 6, versikulo 11, isulod ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga paglimbong sa yawa. Amen. Today memorize verses. We must take this word. We must take word of God and protection our life very well. Kung ato yung i-memorial ganiya, nga kinahanglan nato kuhaon o ato tipigan kining pulong sa Dios diri sa atong kinabuhi. We call it basic power in the word of God. Hebrews chapter 4 verse 12. Kaya diyan sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 12, adunay kako diya sa pulong sa Dios. Dungan tagbasa, Hebreo 4:12. Kayang pulong sa Dios buhi ug maapdi ug masayit pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulat. Mudulon kini hangtod sa kinailadman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit di nagabot ng lutahan ug ang kamuyugan. Nagusisa kini sa mga tinguha ug una sa kasikasing sa tao. Only the word of God can change our thoughts, mind, heart, action very well. O kini lang ang pulong sa Dios mao ang makausog sa atong mga tinguha lakip na ang una-una nato. So we must remind James chapter 4, 7 to 8. Yes, sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 7 hangtod 8. Santiago 4, 7 hangtod 8. Busa, pagpasinutanan kamo sa Dios. Sukli ninyo, yawa umutagan siya. Duol kamo sa Dios, ug moduol siya kaninyo. Paghinulsol kamo, mga makasala. Hinduhin ninyong kasing-kasing, mga tigpaharong kayo. If you follow these scriptures, you can make a victory in your life, and then you will be happiness and rejoicing all the times. Ug kung ato kayo padayon nga tumanon, usugton kini maayong balita ning pulong sa Dios, mapuno gayud kita sa kalagayan ug kalipay sa atong kinabuhi. I will conclude message. We must know the truth Bible and our conditions. Ug panapos ka mensahe mao kini kinahanglan natong maisabtan ang kamaduran ug kini atong kondisyon. We must powerfully resist and drive out the devil and the evil spirit in our situations. Ug kinahanglan nato gayud kitang maisugod nga musugol sa daghang espiritu. People desire, people want to purify the living waters in their lives. Ang mga tao ganahan gayud pagtinguha nga mapuno niini putli nga buhi tubig. The word of God is the perfect water of life. Kini maayong balita sa Dios mao kini ang higpit nga buhi nga tubig. We can live a living life through the meditate the word of God day and night. Makakinabuhi kayo kita niining buhi nga kinabuhi pinahagi sa pulong sa Dios. Also, the Holy Spirit is the one
who supply these living waters. Ug ang balang Espiritu usab, siya usa nga naghatag niining buhing tubig. That's why when we pray 1 hour, 2 hour in the Holy Spirit, our spiritual body will fulfill and will be satisfied in our lives. Kung sayang nga kita magapo sa oras, 2 oras, 3 oras, ato gayong espirituhanan nga bayan, hadiya-diya makabatulog kinabuhi, maaktif pag-usab ug matagba. Also, just as air and environmental pollution plague our lives, devils and evil spirits pollution and poison our spiritual, mental and physical lives. Sama gayud nga kung ang hanginan, ang katilingban puno gayud sa mga ugang nga mga butang, ang mga sama usab ang mga demonyo ug mga daotang espiritu, sila ang muhuga-huga diri sa atong kinabuhi, sa atong espiritual nga bahin, atong mental, lagip na atong physical nga bahin. That's why we must cast out the devils to maintain our purities. Busa, atong hinidlan kining mga daotang espiritu aron makapabilin kita sa atong pagkabalahan. So we must pray for spiritual discernment and victory in our life basis. Og atong giapo nga aduna kita espirituhanon nga kaalam sa unsa ang mahayong daotan ug makaangkon kita niini kadaugan diha sa pagtuo. Let us pray. Father God, we have heard the message, cast out all devils in the name of Jesus Christ. We have learned the truth very well. Help all of the church members to make a victory in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, every time. Jesus' mighty name we pray. Say amen. Praise the Lord.